And yes, in the near future guys, magsisimula din kayo ng panibagong chapter. So, ibig sabihin nito guys, maaring matuloy din yung mga negotiation, yung mga job offer. And in the near future, yun yung magiging tawag dito, symbol, no? Ng bagong simula ng buhay mo. Hindi ko masabi sa Tagalog. Hudyat. Yan, maging hudyat ng bagong simula mo, bagong chapter tungo sa mas magandang buhay. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy, mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Aries. Alright, so Aries, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, where you are right now mga kapiksi, for some of you guys, nakakatanggap kayo ng mga offer, no? Lalo na kung active kayo na nag-a-apply ng trabaho, may mga pending applications guys, pwedeng ma-finalize yung mga offer, pwedeng mag-undergo ng mga negotiation, mga kapiksi. Kung meron kayo mga dokumento na nilalakad for approval, titingnan natin yung mga potential and challenge yan guys. And nakikita rin natin yung if meron kayong mga pinaglalaban ng mga legal matters. So, tingnan natin yung potential and challenge. This is more on challenge mga kapiksi kasi nasa waiting period, no? Pwedeng nasa waiting period pa kayo. Negotiation. Definitely, guys. And yung iba sa nyo, pwedeng kayo din yung hindi makapag-decide, especially, let's say, for example, binigyan na kayo ng offer o kaya na-approve na kayo. Parang sa inyo pa rin nakasalalay yung huling desisyon mga kapiksi. Kung mag-yes or no kayo sa mga offer nyo, sa mga offer sa inyo, sa mga napag-usapan nyo mga kapiksi. So, kumbaga tinitimbang nyo pa kung beneficial talaga siya sa inyo or kung meron pa bang mas magandang offer na pwedeng tanggapin nyo or kung meron pa kayong ibang option mga kapiksi. What you need to focus on, ito guys, no, kung ano yung nasa harap nyo mga kapiksi, i-grab nyo yung opportunity kasi kapag ka lumabas itong opportunity na to, baka hindi na kayo magkaroon ng other opportunities pa na mga offer in the future. So parang ina-advise sa inyo ni universe na if wala naman kayo masyadong choice and sa tingin nyo wala naman masyadong problema yung mga offer na meron kayo right now, grab the opportunity or it might pass you by, no? Baka mawala lang siya sa inyo guys and nasa huli ang pagsisisi. In your recent past guys, super responsible kayo sa buhay nyo and talagang nandun yung nangangarap kayo, nag-ambisyon kayo para sa future nyo and maaaring yun din yung pinanggalingan nyo kaya ngayon parang talagang you are weighing your options, tinitimbang nyo talaga yung mga options nyo kung saan kayo mas magbe-benefit guys and okay lang yan. Lahat tayo, mga kapiksi, lahat tayo, no? Gusto nating umunlad at umasenso sa yung buhay natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho, guys, 'di ba? Kaya nga tayo nagnenegosyo, kaya nga tayo nagsa-side hustle. Kasi gusto nating umayos yung pamumuhay natin. Kahit nga yung mga badyaw, 'di ba?
So, bawal lang tamad, guys. And yung greatest strength mo naman, guys, is binabalanse mo yung ginagawa mo sa, kumbaga parang balanse yung emosyon mo tsaka yung isip mo sa mga bagay na ginagawa mo. Hindi lang puro logic. You make sure na kahit pa paano, ina-enjoy mo rin yung ginagawa mo. Kasi, to be honest, kapag hindi mo masyadong gusto yung ginagawa mo, madali kang mabobore, madali kang mapapagod, may stress ka, no? Kahit na sabihin natin na malaki naman yung kita dito, maganda yung benefits, pero kapag hindi mo talaga na-enjoy, kapiksi, promise, maliit lang yung lifespan mo dun sa work na yun, okay? So, yeah. Mas maganda na yon na gusto nyo yung ginagawa nyo. And yes, in the near future, guys, magsisimula din kayo ng panibagong chapter. So, ibig sabihin nito, guys, maaring matuloy din yung mga negotiation, yung mga job offer, and in the near future, yun yung magiging tawag dito, symbol, no, ng bagong simula ng buhay mo. Hindi ko masabi sa Tagalog, hudyat. Yan, maging hudyat ng bagong simula mo, bagong chapter, tungo sa mas magandang buhay. And, yung suggested approach, guys, is, this is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another fire sign. Ito, guys, ibig sabihin nito, mas magiging madali para sa iyo yung mga bagay-bagay kapag meron kang katulong or katuwang. And this is most likely coming from your specific person. Lalo na kung meron kayo mga jowa, no? So, parang sila yung nagbibigay sa inyo ng energy, mga kapiksi. And what you need to know, guys, there will be competition, especially sa no place, lalo na, guys, kung let's say, for example, lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng workplace, no? Hindi siya magiging madali para sa'yo. Ibig sabihin, pwedeng magagaling yung mga nandun, no? So, it will be a competition for you, but you will learn. Matututo ka dun sa competition na yun, kapiksi. So, take it as your training ground, no? Para maging better kayo, guys. Your hopes and fears, this is more on hopes, guys, kasi unti-unting magiging maganda yung daloy ng kaperahan sa inyo, especially kung ang focus nyo talaga or kung ang goal nyo is kumita ng more money, more income para sa pangkabuhayan nyo. So this will definitely come into you dun sa next chapter. This will resonate, guys, dun sa mga kapiksi natin na nagbabalak lumipat ng trabaho or naghahanap ng additional source of income. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. And in the near future, guys, hindi siya magiging madali para sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, there will be competition, no? And minsan, dadating yung time na mapapaisip kayo kung tama ba yung decision nyo, no? You might face some difficulties, mga kapiksi, pero yun yung sacrifice na kailangan nyong ibigay kapalit ng mas magandang buhay, mas magandang benefit, no? So, you will face hardship, pero nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya titingnan. Wala namang madali sa buhay, guys. Kahit nga magpapayat, mahirap, diba? So, I mean, nasa perspective na lang natin yan, guys. Okay? Yeah, so, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. And tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So ito yung additional message. Guys, swak na swak talaga siya, no? Something bigger is on the way. So sabi ko nga sa inyo guys, kapag na-push to, magsisimula to ng panibagong chapter ng buhay nyo, no? Something bigger. Pwedeng mas maging maunlad and mas maasenso, mas umasenso talaga kayo. Kapag pinush nyo itong mga bagong trabaho, bagong negosyo, or itong journey na ito, mga kapixie. So, basahin natin guys. Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. So, ito guys, parang pinupush kayo ni universe na lumabas ng inyong mga comfort zone, mga kapixie. Kaya, lumabas itong energy na maaari kayo maghirap kasi this is outside your comfort zone, and kaya nga siya outside your comfort zone, ibig sabihin hindi kayo komportable. So you might experience some difficulties, mga kapixie, pero that's something bigger. Yun yung mga sakripisyo na kailangan nyong gawin in order to experience itong mga malalaki at mga magagandang pagbabago sa buhay nyo. Alright? So, i-claim nyo na yan, something bigger, mga kapixie, sa comment section. And, comment down below if story nyo ba ito kung naka-resonate kayo, guys. For more tarot readings, ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.